Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay nang matapos na magpakawala ng malakas na boltahe ng kuryente ang malaking halimaw ay napasabi na lamang si Heobong kay Xianyuwon na kung nakita ba nito ang napakalakas na pag-atake ng isang ulo ng dragon turtle ngayon lamang. Ngunit hindi naman siya sinagot nito bagkus ay sinabihan silang mga Six Sword Troop na sa oras na magawa nilang makarating sa kanilang camping area, ay kailangan nilang ipaalam sa iba ang kanyang inutos kanina, na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito. Sa kabilang banda naman ay malakas na sumigaw ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace at sinabi na ang mga elder at mga squad leader ay kailangan nilang hanapin ang iba nilang mga miyembro sa palasyo, na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito. Sa di kalayuan naman ay habang nagpapamalas ng lakas ang isang ulo ng dragon turtle, ay napapasabi ang anak ng clan leader ng Moyong clan na si Moyong Yu na ito pala ang isang dragon turtle dahil sa hindi ito tulad ng kanyang inaakala, nang bigla naman na natigilan siya nang dumating ang kanyang ama at tinatawag siya nito, ngunit bago pa man magawang makalapit ng tatlo kay Moyong Yu, ay bigla naman na mayroong malaking pagsabog na nangyari sa kanilang harapan. Matapos naman ang naganap na malakas na pagsabog ay napahinto naman dito si Moyong Yu at napatingala, dahil ang nagsanhi ng malakas na pagsabog, ay ang paglabas ng isa pang ulo nito. Habang pinagmamasdan naman ito ng lahat, ay sa isip ng general strategist na si Jaegal na kung bakit dalawa lamang ang ulo nitong nandito, dahil ang sabi sa kanila ay mayroon itong apat, kaya naman ay napapatanong siya na kung nasaan na ang dalawa pa. Nang bigla naman na may nangyayari sa katawan ng isang ulo ng dragon turtle na nasa kanilang harapan. At nang matapos ito sa kanyang ginagawa, ay agad naman na napasigaw si Moyong Yu na ang lahat ay magsipaglayo na sa lugar na ito dahil sa nakakaramdam siya ng isang malakas na enerhiya, ngunit hindi na nila nagawa pa ang makatakas dahil sa agad naman ng binitawan ang malakas na pag-atake ng mga kuryente mula sa bibig ng malaking ulo ng halimaw sa kanilang harapan upang agad na tamaan ang ibang mga nakapaligid dito. Habang pinagmamasdan naman ito ng Moyong clan leader, ay napasabi ito na ang kapangyarihan pala ng dragon turtle ay ang pagpapakawala ng malakas na boltahe ng kuryente, at sa ganung pag-atake lamang ay nagawa nitong mapaslang ang halos sa 80 miyembro ng mga ito gamit lamang ang isang malakas na pag-atake. Kaya naman sa nangyari ay agad nitong kinamusta ang general strategist kung ayos lamang ba ito, at sa tingin niya ay kailangan na nilang umatras, ngunit bigla naman itong nagtaka dahil sa hindi siya nito kinikibo. Nang bigla naman itong nagutos sa iba at sinabi na kailangan na nilang kumilos na ngayon, sa nangyari ay nagtataka naman dito ang clan leader, kaya naman ay sinabi nito na sila ay patungo kung nasaan ang kinaroroonan ng mga miyembro ng demonic cult dahil kailangan din nilang malaman ang mga nagaganap, napatanong naman ito na kung ano naman ang kailangan nilang malaman sa kanya. Sabi nito na kung tama ang kanyang naiisip, ay ang dragon turtle ay sinusubukan silang patumbahin ng isa-isa. Sabi pa nito na ang unang ulo ng dragon turtle ay lumabas upang obserbahan ang sitwasyon sa paligid, at ang paglabas ng ikalawang ulo nito ay hindi basta lamang na lumitaw, kaya naman ay ang ikatlo nitong ulo ay inaasahan niya na magtutungo na sa mga ito. Nang agad naman niyang napansin ang kakaibang paggalaw ng mga lupa sa di kalayuan, kaya naman ay napasabi siya na tama nga ang kanyang hinala at ito ay patungo na sa kung nasaan ang mga miyembro ng demonic cult. Kaya naman ay agad nitong sinabi sa clan leader ng Moyon clan na kailangan nilang ipaalam sa mga ito na kailangan nilang dumistansya sa paparating na isa pang ulo ng dragon turtle. Sa isip ng clan leader na hindi nito talaga nais na matulungan ang demonic cult. Ngunit kung mawawalan din ang mga ito ng kanilang puwersa ay mas magiging mahirap para sa kanila ang pabagsakin ang dragon turtle na ito at sa tingin niya ay wala na siyang iba pa na mapagpipiliin. Kaya naman ay agad nitong tinawag ang kanyang anak at inutusan na magtungo ito sa kinaroroonan ng demonic cult at sabihin sa mga tao nito na kailangan nilang dumistansya mula sa isang ulo ng dragon turtle na patungo sa kanila at kailangan niya na magmadali, na agad naman niyang sinang-ayunan ito, at agad-agad din ay nagtungo sa kinaroroonan ng demonic cult. Matapos ay inutos nito sa iba pa na natitira na agad na lumayo sa kinaroroonan ng halimaw at maghanda ng mga palaso na may apoy, na agad naman na sinunod ng mga ito. Sa isip niya na ang mga nakatala sa kasaysayan ay sinasabi sa kanila na dapat nilang gamitan ito ng mga palaso na may apoy,
at umaasa siya na mayroong epekto na kahit ano ang mga ito laban sa malaking halimaw na nasa kanilang harapan. Habang papatungo naman ang anak ng clan leader ng Moyong clan na si Moyong Yu at sinusubukan na magawang maunahan ang isang ulo ng dragon turtle na makaabot sa kinaroroonan ng demonic cult. Ay naiinis ito dahil sa nagagawa ng makalayo nito sa kanya at masyado na siyang huli upang magawang maunahan ito, nang bigla naman na may malakas na pagsabog ang naganap malapit sa kampo ng demonic cult, upang ang lahat ay mapahinto. Dahil sa nagawa ng maabot ang kinaroroonan ng demonic cult ng isang ulo ng dragon turtle. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maaari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Kaya naman dahil dito ay agad na ipinagbigay alam ng isa sa mga kasamahan nito na nagawa ng makalapit sa kanila ng dragon turtle. Sa itaas naman habang pinagmamasdan ito ni Moyong Yu ay napapasabi siya na huli na dahil sa napakalapit na nito sa kanila at maari silang mamatay lahat kung sakaling atakihin sila nito gamit ang malakas na boltahe ng kidlat. Kaya naman ay agad itong sumigaw at sinasabihan ang lahat na kailangan na nilang umalis at makalayo sa lugar sa lalong madaling panahon, ngunit habang naghahanda naman ang malaking halimaw sa kanyang gagawing pag-atake, ay agad naman na mayroong nagbigay ng senyales sa mga ito na gawin na nila ang kanilang plano, na agad naman na ginawa ng lahat, at nagtusok ng mga mahabang bagay sa kanilang paligid. Kaya naman nang matapos na makapaghanda ang halimaw, ay agad naman itong binitawan na ang kanyang pag-atake na agad na nagtungo sa kinaroroonan ng mga miyembro ng demonic cult. Dahil dito ay agad naman na napadepensa dito si Moyong Yu. Ngunit bigla naman siyang natigilan at napasabi siya na hindi ito makapaniwala sa kanyang nakikita. Dahil sa ang buong miyembro ng demonic cult ay ayos lamang at walang nasaktan, ngunit nagtataka naman siya na kung ano naman meron sa mga itinusok ng mga ito sa lupa, at mukhang mga itinusok ng mga ito ay nagawang maabsorb ang kuryenteng pinakawalan ng halimaw, ngunit sabi nito na kahit pa ganun ay paano naman ang kuryente na dumaloy sa lupa, at bakit mukhang ang mga ito ay hindi din nagawang maapektuhan. Sa lugar naman ng mga miyembro ng demonic cult, ay nang matapos ang malakas na pag-atake sa kanila, ay ang lahat naman ay nagsaya dahil sa ang kanilang plano ay gumana. Sabi pa ng isa na gaya nga ng sinabi sa kanila ng Demon Lord, na sa tulong ng pinatigas na katas ng puno sa kanilang mga paa, ay walang epekto dito ang kahit na anong kuryente sa lupa, at ang mga ito ay isa sa mga mahahalagang kalakal sa pamilihan at sa palasyo at hindi sila makapaniwala na pinapagamit lamang ito sa kanila. Sa lugar naman ni Qian Yuan ay habang pinagmamasdan niya ang naging resulta sa pag-atake ay sinasabi ng nanomachine na halos 70% ng kuryente sa lupa ay nagawa ng mabawasan. Sa isip naman ni Qian Yuan na ang paggamit ng lightning rod at ng rubber ay noong una ay di siya naniniwala. Ngunit ngayon ay talagang naging mabisa ito, kaya naman ay napasabi na lamang siya na mabuti na lamang at ginawa niya ang planong ito sa tulong ng nanomachine matapos niyang marinig mula kay Danbaekyu na ang dragon turtle na ito ay gumagamit ng lightning chi. Matapos ay agad naman itong nagtungo sa harapan ng malaking halimaw, at napasabi ito na siya pa lamang ang kanyang unang nabubuhay na mythical creature na kanyang nakita. Kaya naman ay nakakasigurado siya na hindi ito isang ordinaryo lamang na halimaw, ngunit tinignan naman niya ito sa mata ng dragon turtle at tinatanong na kung anong lakas ng loob nito na maliitin siya. Kaya naman ay agad nitong tinawag si Elder Mung at sinabihan na mag-umpisa na silang kumilos, na agad naman itong sinang-ayunan, kaya naman dahil dito ay agad nitong inutos sa Six Sword Troop na lagyan ng mga ito ang kanilang mga sandata ng kanilang mga blade aura, na agad naman na sinang-ayunan ng mga ito. Matapos na magawang lagyan ng mga ito ang kanilang mga sandata ng mga blade aura, ay agad naman na sumenya si Qian Yuan udyat ng kanilang pag-uumpisa, kaya naman dahil dito ay agad naman nang kumilos ang mga ito at sinasabi na puntiryahin nila ang ulo nito. Dahil dito ay agad naman na tumama ang mga pag-atake nila sa ulo ng malaking halimaw. Upang ito ay umiwas ng umiwas, habang pinagmamasdan naman ito ng Grand Guardian. Ay napapasabi ito na gaya nga ito ng kanyang inaasahan na ang paggamit lamang ng sword aura ay walang kahit na anong malaking pinsala ang may dudulot dito, kaya naman sabi nito na kung ganun ay magtutungo sila sa isa pang paraan,
kaya naman ay agad nitong tinawag sila Heobong at sinabihan na sumunod ang mga ito sa kanya, na matapos nilang alisin ang kanilang mga damit, ay agad naman silang sumang-ayon dito at naghanda. Kaya naman nang mag-umpisa ng sumugod ang Grand Guardian ay agad naman silang sumunod dito, at habang papasugod ay sinabi nito na kailangan nilang lahat na targetin ay tanging ang ulo lamang ng malaking halimaw na ito. Sa nangyari ay agad naman silang napansin ng malaking halimaw na papasugod sa kanya. Kaya naman kung gusto mo na masubaybayan ang ating kwento ay i-open mo lang ang notification bell pagkatapos mo na mag-subscribe.